Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Happy morning mga kaagapay at welcome po dito sa ating himpilan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Simulan po natin yung bagong linggo ng may pagpapasalamat, pagpupuri at pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam mo, kapag nasasaktan tayo or nadidisappoint, we start building walls around our hearts. Sinisiguro natin na hindi tayo masasaktan muli. We say, ayoko na, tama na. Di na ako magtitiwala. Pero habang pinoprotektahan natin ang sarili natin, minsan hindi natin napapansin, unti-unti nang tumitigas ang puso natin. Sabi sa Hebrews 3 verse 15, "Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion." Ang ganda ng reminder, God keeps speaking pero nasa atin kung makikinig pa rin tayo or patitigasin na lang yung puso natin dahil sa mga nangyayari. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia, at yan po ang mapag-uusapan natin sa unang salmo. Kaagapay, sometimes we stop listening to God because we feel tired. Nananalangin ka pero pakiramdam mo walang nakikinig. You obey but nothing changes. Sinusubukan mong magpatawad pero ayun nga nandun pa rin yung pain. And because of that, we slowly pull away from Him. Sinasabi natin, Lord, okay na ako. Diyan ka na muna. Pero yung reality, lumalayo na tayo nang hindi natin namamalayan sa Panginoon. Ganyan din ang mga nangyari sa Israelites. God opened the Red Sea, provided manna, led them through the desert, pero dumating pa rin sila na to the point na nagreklamo at nagdududa. Hindi dahil masama sila, kundi nalimutan nila kung gaano kabuti si God. That's why the verse says, "Today, if you hear His voice." Ibig sabihin, may pagkakataon pa, habang buhay ka pa, habang kaya mo pang marinig ang boses niya, that means may pag-asa pa. Pero paano ba nagsisimula yung pagkakaroon ng matigas na puso? Alam mo it starts small. Kapag pinili mo hindi magpatawad, o check mo nga puso mo, baka mamaya may hindi ka pa napapatawad dyan. O kaya kapag sinabi mong, ayoko nang sumunod, Lord, parang wala namang nangyayari. O di kaya, kapag naniwala kang, siguro, di naman ako ganun kamahal ni God. Little by little, pains turn into pride. Disappointments turns into distance. At yung minsang soft-hearted ka, naging stone of heart na. Pero alam mo, hindi sumusuko si God. He keeps knocking. Sabi niya sa Ezekiel 36 verse 26, "I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh." Ang ganda nun, no? God doesn't just fix your situation. He changes your heart. Hindi mo kailangan mag-pretend na okay ka lang. You just need to let Him in. Kapag nagsasalita yung Panginoon, makinig tayo. Baka lately, ramdam mong nangungusap si Lord through a verse, a message, a song, or a friend, or even to this program right now na pinapakinggan mo. Pero minsan, imbes na makinig, ini-ignore mo kasi ayaw mong masaktan ulit. Ayaw mong magbago. Ayaw mong maramdaman ulit yung bigat. Pero friend, every time God speaks, He invites you to healing. He doesn't want to hurt you, but He wants to free you. Gusto kanyang palayain. So if you're carrying pain, kung may dala-dala kang bigat, ibigay mo sa Kanya. If you're holding bitterness, may kapaitan, kabigatan, i-release mo ito. And if you're struggling with pride, isuko mo sa Panginoon. Habang pinapalambot niya yung puso mo, binabalik din niya ang peace na matagal mo nang hinahanap.
Pero ito yung real talk natin. It's really hard to stay soft, 'di ba? Yan yung honest na masasabi ko sa'yo, kaagapay. Mahirap maging mabait at forgiving sa mundong ito. Ang daming pwedeng makasakit sa'yo. Minsan pa nga yung mga taong minahal mo at pinagkatiwalaan mo, mostly, 'di ba? Most often than not, sila pa yung nakakagawa ng masama o nakakasakit sa'yo. Pero tandaan mo, staying soft-hearted doesn't make you weak. It makes you brave. And it means you're choosing to be like Jesus kahit mahirap. Na kailangan natin i-emulate, 'di ba? Ipakita ang Christ-like character. Alalahanin mo si Jesus nung nasa krus pa siya ng Kalbaryo. Sinabi niya, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." If anyone had the right to harden his heart, it was him. Pero alam mo, ang amazing dito sa story, pinatawad niya. Pinili niyang mag-forgive. Pinili niyang magmahal pa rin. And maybe God is whispering the same thing to you today. Anak, wag mong hayaang tumigas ang puso mo. Hayaan mong ako yung maghilom. At kung nararamdaman mo na gusto mo nang mag-quit, gusto mo nang mag-give up, probably baka pagod ka na rin. You've been kind, faithful, forgiving, pero parang walang bumabalik. Kaagapay, don't let this world harden your heart. Kumikilos ang Panginoon kahit hindi mo nakikita. He is still speaking kahit hindi mo siya naririnig. At kapit-kapit niya ang puso mo kahit hindi mo ramdam to. So stay open, don't let the pain define you, and let His presence heal you. So anong gagawin mo today? Ngayong araw na to, pause for a moment. Tanungin mo ang Panginoon, Lord, may parte ba ng puso ko na tumigas na? At kung oo, sabihin mo sa Kanya, soften it again. Palambutin mo ito. Kaagapay, buksan mo ang Biblia mo, kausapin mo siya, mag-pray ka. Lord, maraming salamat po sa araw po na ito. Maraming salamat sa realization po na narinig namin na may pagkakataon na tumitigas po yung puso namin sa mga madaming pagkakataon sa mga nangyayari, sa mga taong nakakasakit sa amin, or probably sa mga situations na nagkukos po ng discouragements po sa amin. Panginoon, dalangin ko po na alisin mo ang lahat ng bitterness, lahat ng pride, lahat ng takot. Tulungan mo akong magtiwala, magmahal, at maniwala ulit. Ito po yung aking prayer sa pangalan ni Jesus. Amen. And as you pray, you will feel your heart beating again. And this time, hindi sa pain, pero sa presensya niya. Kaagapay, kung matagal mo nang nararamdaman na parang nanlamig ang puso mo, tandaan mo, God can make your fragile heart strong again. He can heal what's been broken. At kayang niyang pag-initin ang nanlamig mong puso. So today, if you hear His voice, don't harden your heart. Let Him in. Because every beat of your heart reminds you, may Diyos na patuloy na nagmamahal kahit ilang beses mo na siyang isinara. Muli, magandang araw kaagapay. Ako po ang inyong companion kay El Garcia at ito ang unang salmo. Kung may mga learning ka at nais ibahagi, i-comment mo na iyan sa ating ongoing streaming sa Facebook at sa YouTube. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng ating program. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,001 ngiti.
Pagpalain nawa gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.